Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy ang ipapakita para sa relasyon, sa iyo, sa person mo. Sa huli, kukuha ako ng charms. Unahin muna nating alamin kung ano ang mystical card para sa relasyon. Ang unang card ay Phoenix. At base sa booklet, ang ibig sabihin ng card na ito ay mahaharap mo anumang challenges ang darating sa buhay mo. Meron kang kakayahan at saka abilidad na maging successful. Kuha pa tayo ng iba pang mystical card. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Maganda naman pala ang relasyon nyo ng person mo kasi close kayo at saka meron kayong emotional connection. Kaya lang itong next card, nagkaroon ka ng maling akala sa relasyon. Merong problem na nahihirapan kayong ayusin ng person mo. Ang naging reaksyon ng isa sa inyo ay nag-walk away or naging malamig sa iyo yung person mo. Ito yung mas lalong nagpapashock sa iyo na iniwan ka sa ere. Ito yung isa sa dahilan kung bakit nawalang bigla yung person dahil sa hindi siya tapat sa iyo or natatakot siya na malaman mo yung buong katotohanan patungkol sa kanya. Kuha pa tayo ng isang card. Bago natin alamin yung buong detalye gamit ang tarot cards. Mukhang takot yung person mo na harapin yung problems niyo. Dahil sa ginawa niya sa iyo, galit ka sa person na ito. Lahat na ng negative na iisip mo patungkol sa kanya, na siguro ganito, siguro ganyan. Naging clueless ka kasi sa pagkawala niya at saka yung maling trato niya sa iyo. Pero huwag kang mag-alala, huwag mong isipin na natalo ka sa sitwasyon na to kasi ikaw pa rin yung panalo. Wala ka namang ginawang masama para ikalungkot mo. Hindi mo rin kailangan mag-isip kasi wala ka namang atraso sa kapwa mo. Ikaw yung dapat na mas maging kampante. Huwag mo nang isipin yung mga taong nawala sa iyo. Ang ibig sabihin lang nun ay hindi sila parte ng magiging next chapter ng buhay mo. 10 of Cups, King of Pentacles, 2 of Pentacles. Ito yung cards para sa relationship. Itong mga cards na ito ay blessings. Nagpapatuloy at saka yung bang nanganganak pa. Kasi merong person na hindi takot sa failure, kundi yung failure na yun ginagawa niyang sandigan para mas lalong maging determinado at maging matagumpay. Pero kahit gano'n man ka-patient at saka kaingat itong person na to, nagkakaroon pa rin siya ng financial stress. Kasi base sa mga cards, maraming gastusin sa family. Sa career, very positive. Pwedeng magkaroon ka ng bagong trabaho or ma-promote ka. Ang ilan naman sa negosyo ay mas napapalawak mo ito. At saka nagkakaroon ng karagdagan sa negosyo o kaya meron kang bagong
trabaho na gustong gawin. Pero ang dapat ay mabalanse mo ito. Kung ano ba yung nararapat at saka dapat na ginagawa mo. Kasi kung doble yung trabaho, doble din yung kita. Pero syempre, mawawalan ka din ng time sa sarili mo. Sa relationship, long-term ang relasyon nyo ng person mo at saka good provider siya at saka ikaw nagagampanan mo din yung pagiging housewife or house husband. At saka marami kayong magiging plano ng person mo patungkol sa financial, kung ano yung bibili nyo or kung saan dapat mapunta yung iniipon. Itong card na ito ang nagsasabi na meron kang dapat maunawaan sa sitwasyon mo pero hindi mo kailangan itong madaliin. Kailangan mong kalmang isipin. At saka meron ding mga songs na tugma sa nangyayari sa buhay mo. Isa yan sa paraan ng universe na para makakonekta siya sa iyo. Yan yung card mo. Pero ituloy na natin para sa mga single na ang ilan sa inyo makakamit ka ng potential person na pang long term. Mararamdaman mo ito, yung connection sa kanya. Stable at saka yung seryosong relasyon na ang hinahanap ng person na ito. Pero ikaw, kasi mukhang mas bata ka pa dun sa person eh. Iniisip mo kung maikipagrelasyon na ba ng seryosohan. Kasi ang gusto mo talaga ay yung makilala lang muna yung person. Itong additional card na ito, nagkaroon ka na ng matatag na pundasyon, kumbaga nagkaroon na kayo ng family ng person mo. Or itinuring mo na siyang pamilya. At itong next card naman ay nasasalamin mo yung sarili mo sa kanya. Kumbaga marami kayong pagkakapareho at sobrang naging close kayo sa isa't isa. Pero di ba nga sa mga naunang card may abandonment, merong person na nagdesisyon na para sa sarili na kahit na walang closure, siya na yung magko-close ng chapter sa connection o relasyon. Kasi wala nang kasiguraduhan yung connection sa person, kaya wala ka ring naging choice sa mga decisions mo, kundi kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon. At kahit dito sa cards mo, pinakita yung abandonment. Meron talagang person na nang ghost sa relasyon. At saka, yung mga cards mo, pinapakita yung mga magandang alaala na nangyari sa inyo ng person mo. Pero ang ilan sa inyo okay naman yung relationship eh. Napupunan ng person mo yung mga pangangailangan nyo sa relasyon or sa family. Ito yung cards mo, Page of Pentacles, Ten of Swords, at Nine of Wands. Itong cards mo pinapakita na madali kang magtiwala sa kapwa mo or sa person mo. Nagkaroon kasi ng betrayal at saka yung bang meron kang kaaway na hindi mo alam. Meron kasing person na kapag ka wala ka, wala nang magandang nasabi sa iyo. Pwedeng kaibigan, kakilala, family, o kaya person mo. At nung nalaman mo ito, pinotektahan mo yung sarili mo. At 3 cards na yung nagsasabi na matatapos mo itong problems na ito kahit na ongoing or walang closure or walang paghaharap. Sa financial, ang ilan sa inyo, maganda naman yung pasok ng financial sa iyo, pero kailangan ng pag-iingat. Iwasan mo na yung makipag-deal at saka mag-invest.
Ang ilan sa inyo, sakto lang yung financial na meron ka. At ang advice ng cards ay magkaroon ka ng extra na kita para maparami mo yung financial na meron ka. Para sa mga single, ang advice ng cards, mas pahalagahan mo kung ano yung meron ka ngayon. At saka, wag mo nang bitbitin. Nakadalawang cards na. Kung ano man yung nangyari sa nakaraan. Kasi ito lang yung nagiging dahilan para, hindi ka makahanap ng happy na relasyon. Charming ka na person at saka wise. Kaya, hindi mo deserve na makulong sa mga negatibo. Mas bigyan mo ng pansin ang present at saka future. Kasi mas maraming darating na positive. Itong spirit guide na card ng person mo ay palagi niyang kasama, lalo na sa mga oras na may pagkalito sa sarili, para matahak niya yung tamang direksyon ng buhay niya. Sa mga nasa relationship naman ay loyal ka sa person mo, nakadalawang cards ka na. Pero nawawala yung spark sa relasyon nyo. Nakakaramdam ka na rin na seryoso itong problem na kinakaharap nyo sa relasyon. Ang ilan sa inyo hindi hinarap yung problem kaya nauwi sa hiwalayan. At saka feeling pa ng person mo siya yung biktima sa sitwasyon. Itong additional card ng person mo ay merong new beginning sa buhay niya. Mukhang nagsimula ng panibagong buhay itong person mo. At ito yung nagiging dahilan kaya ang ilan sa inyo ay nakakaramdam ng kalungkutan. Affected ka kasi ang ilan sa inyo, harap-harapan mo itong nakikita. Or nalaman mo yung kondisyon ng relationship nyo. Matagal mo din itong tiniis, ipinaglaban, pero meron ding ending ang lahat. Pero sa last card ng person mo, ito talaga yung gusto niya mangyari sa buhay niya. Yung magkaroon ng renewal, at saka yung masabi rin niya sa iyo kung ano yung katotohanan. Meron din kasing personal issue itong person mo. Pero kahit ano man ito, mas maigi na maging open ka sa person mo or maging honest sa kung ano yung totoo mong nararamdaman. Kasi yan yung simbolo ng longing na card na purple. At saka sa cards mo at saka naunang cards, nandun talaga yung tension or galit. Pero tandaan mo na may mga solution yung problems mo. Pwedeng hindi ka sumang-ayon sa ngayon pero ito yung the best na dapat mangyari para makamove forward ka sa buhay ng positibo. Itong cards ng person mo ay Six of Cups, The Lovers, at Two of Swords. Itong cards ng person mo ay sobrang klaro. Kumbaga, meron siyang dalawang person na pinagsasabay. At itong dalawang person na to may parehong katangian na gusto niya. At ang advice ng cards, hindi ka na bata para sa ganitong sitwasyon. Kailangan mong mag-decide para hindi lahat ng taong nasa paligid mo ay masasaktan. Meron kang kailangan i-let go. Sa kalusugan, ikaw yung nag-aalaga sa family member or tagatingin dahil sa meron na siyang edad or may sakit. At saka kung meron ka mang illness, merong moral support o kaya may doktor na tumitingin sa iyo para malunasan yung health problem mo.
At saka ang advice ng cards, kung meron ka mang illness na hindi mo ito pinapansin, hindi yon makakabuti sa iyo. Kung meron kang pagdududa patungkol sa illness mo, ay meron namang second opinion para makapag-isip ka. Kasi ang ilan sa inyo kailangan ng surgery. Sa mga single or nasa relationship, yung dati mong nakarelasyon or nag-abandon na sa iyo, babalik yung person. Ito yung isa sa magpapalito sa isip mo para sa mga single. Kasi meron pang ibang person na nagkakagusto sa iyo. At mas maigi na makapag-desisyon ka na para hindi naman unfair sa kapwa mo. Alamin muna natin yung patungkol sa additional card. Ito yung card mo. Justice. Saktong-sakto ito kasi kung ano man yung mga nangyayaring hindi maganda sa buhay mo, sa career, sa negosyo, sa financial, or sa love life, ay makakamit mo yung hustisya. Sa mga naunang cards sinabi na malalagpasan mo kung ano man yung mga challenges na dumarating sa buhay mo kasi nga makukuha mo yung hustisya na para sa iyo. Kung nakikita mong nag-i-enjoy yung iba tapos ikaw nagdadalamhati, hindi naman palaging ganon yung buhay. Darating din yung timing na para sa iyo. Para sa mga nasa relationship kasi walang closure yung relasyon nyo eh. Nagbalik yung person mo at ang tingin niya temporary lang yung kawalan nyo ng koneksyon. Yung pagbabalik ng person mo ang kukunin mong pagkakataon para masabi mo lahat ng kailangan niyang gawin o responsibilidad. Magkakaroon pa rin kayo ng pagtatalo ng person na ito at tatapusin nyo na yung relationship nyo pero yung connection ay hindi. Itong 243, kailangan nyo magkapatawaran ng person. Mahirap itong gawin lalo na kung ilang beses na yung abandonment eh. Panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan ito mangyayari. Ito naman yung charms na posibleng hanggang dito mag-resonate ka or hanggang tarot cards lang. At ipapakita yung ilan sa nangunguna na 12 zodiac sign. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. I-add ko lang guys na kaya ang ilan sa inyo hindi tatapusin ang koneksyon kasi meron kayong mga anak. Sagittarius, Pisces, Aries, at Aquarius. Ang next naman ay posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.